everyone! Welcome to another vlog. So, in today's video, usapang succulents naman ang gagawin natin. Kasi bago matapos yung lamig ng panahon, yung ninanamnam natin yung lamig ng panahon ngayong mga month, mga February, March. Kaya lang medyo umiinit na eh. Kaya naisipan ko ipakita sa inyo yung mga succulents ko na medyo nai-stress pa ang color or maganda pa ang color. Kasi 'di ba pag summer guys, ang mga succulents natin, iba din yung color. Pag malamig, iba din yung color. Mas maganda sa succulents natin yung stress or malamig ang panahon para yung color niya is bright. Meron din naman ng mga succulents na maganda pag summer. Ang pagka-stress, yun nga lang medyo pumapayat sila. Lalo na ako. Hindi ako mahilig magdilig guys ng mga succulents. And nagdidilig lang ako ng once a month, ganyan. Pinakamatagal na or pinakamabilis na yung once in 2 weeks. Mas gusto ko na nade-dehydrate yung succulents kesa sa ma-overwater ko sila kasi wala nang pag-asa yun eh. Pag na-overwater natin, malulusaw na siya, wala nang pag-asa. Kesa naman yung uhaw na uhaw yung aking mga succulents. Pag diniligan ko, magtatabaan ulit. Kaya ito yung panahon, ito yung araw na napili ko na ipakita sa inyo yung ibang nai-stress ko pa na plants kasi kakadilig ko lang kahapon. Dito sa harapan, kaya medyo hindi ako nag-vlog dito dahil maingay, lalo na ngayon, labasan ng mga estudyante. Well, anyway, ito yung unang ipapakita ko sa inyo. Ito mabait din sa akin to. Explain ko sa inyo dahil meron din ako mga namamatay na plants. Explain ko sa inyo kung paano ko sila nabubuhay or bakit namamatay sa akin. Papiyaw lang para hindi mahaba yung ating video. Ito guys, si Gansu. Hindi niya mabigyan ng justice yung ganda ng Gansu ko sa video. Hindi siya hindi siya colorful sa video. Tingnan nyo. Pero in person, maganda siya. Pinkish na pinkish to. Tingnan nyo. Pinkish na pinkish to sa personal. Hindi ko lang alam kung bakit sa video is ganyan. Actually, ako din eh. Parang ang dilim-dilim naman sa area na to. Or, ano matawag dito? Medyo kulimlim ngayong araw na to. Hindi naman umuulan. Tingnan nyo si Gansu. At ang tekniko dito, madami na rin ako napatay na Gansu. Guanzu. Basta bahala na kayo kung anong tawag nyo sa kanya. Kung mapapansin nyo, may mga dry leaves. Hindi ko siya madalas diligan. Plus, yung potting mix niya is 70% pumice and 30% vermicast. Or 60% pumice, 40% vermicast. Dito lang naglalaro yung mga ipapakita ko sa inyo. At munggo size yung pumice na ginamit ko dito. Yung kasing matanghito size na ginamit ko before sa kanya, parang ayaw niya. Nalalaglag yung mga dahon niya. Tapos nagkakaroon siya ng edema. Kahit hindi ko naman siya nagkakaagyo na siya. Kahit hindi ko naman siya gaanong dinidiligan. Nagkakaroon siya talaga. Ito si Gansu. Yan. Gusto-gusto niya sa pwesto niya. Kaya hindi ko na siya ginagalaw-galaw doon. Lagay ko lang dito. At itong table ko na to guys. Sira na to. Sana lang wag bumagsak. Ito yung next. Yay. Na siya. May kasi siya eh. Tanggal na yung parina. Ay. Yung ibabaw niya kasi. Tingnan nyo guys oh. Si purple pearl ko. Uy, lumaki na siya. Lumalaki na si purple pearl. Ayan yung color niya. Purple siya. Purplish ang color niya sa personal. Hindi ko pa lang siya nalalagyan ng toppings. And siya, 60% pumice na matanghito size plus 40% vermicast kasi ayaw niya ng medyo gritty. Hindi katulad ni Guanzu na gusto niya ng gritty. Ito natatagilid-tagilid pa siya kasi konti lang yung inilagay ko dating potting mix dito. Yun, nag-click, nagustuhan niya. Kasi pag over naman agad, yung potting mix na ginagawa ko sa kanya is, ewan ko, nag-i-stem rot siya. Pero ngayon, tignan niyo naman oh. Purple pearl. Bakit ba hindi maganda ang itsura nyo sa video? Baliktad nga tayo. Pangit ng dito. Background. Kaya ayoko ng background dito. So, anyway, ito yung purple pearl. Ayan, at least kahit pa paano, nakikita nyo yung kanyang itsura. Oops! Kasi, kakalagay ko lang ng potting mix sa kanya kagabi. Kasi diniligan ko, kulang. Yung potting mix niya, natutumba siya. Purple pearl. Ito namang next na ipapakita ko sa inyo. Alam nyo guys, ang dami ko nang nabili nito.
Kasi natutuwa ako. Kahit duplicate na yung mga plants ko. Natutuwa kasi ako eh. Tingnan nyo si cinnamon. Oh. Ayan oh. Naka, ano to guys, naka araw. Nabibilad siya sa araw. Pero hindi ko ina-advise na lahat is ibilad sa araw tong si cinnamon na. Tomentosa to. Tingnan yung kulay. Kung ano yung kulay ng cinnamon, ganun din siya. Kita ba? Ayan, ganyan yung kulay niya, oh. Ipakita ko sa inyo yung isang hindi maganda ko na cinnamon. Ito na lang nasa gilid. Kasi yung nasa taas. Ang dami kong cinnamon, guys. Tingnan nyo nangyari dito. Binilad ko sa araw. Hindi niya gusto. Kasi sanay siya sa hindi maaraw na pwesto. Tapos binilad ko. Ginaya ko dito sa isa. Kasi natutuwa ako sa kanya. Ang ending, sayang pa naman. Tingnan nyo naman. Ang dami niyang pops na lalabas dito. Pero isa rin yun, nagdilig ako nung nakaraan pa, natuyo siya, natuluan yung kanyang dahon. Actually guys, sa mga tomentosa, dapat hindi kayo nagdidilig sa dahon. Dapat dito lang, or bottom watering. Kaya lang, tamad ako. So, dinidiligan ko dito sa gilid. Nasasama minsan yung dahon. Eh, madali naman matuyo kasi mahangin. Ewan ko ba. Yan. Next si cinnamon. Ito yung next ko. Matagal na rin doon sa akin. Si dancing bones. Puro agiw. Yung mga succulents ko guys, puro agiw kasi hindi ko nabibigyan ng pansin. Dahil meron akong kinakahumalingan ngayon na halaman. Ay, tignan nyo oh. Kasi subok ko na yung mga succulents, kaya hindi ko na sila gaano binibigyan ng pansin kasi huli ko na yung kilite. Hindi katulad dun sa ibang plants ko na bago na sinisilip-silip ko, inaalagaan ko. Ito guys is 70% pumice, 30% vermicast. Si dancing bones, natuyo yung dulo kasi hindi ko siya diniligan ng matagal. Matagal ko siyang hindi nadiligan. Siguro months. Namayat siya ng konti, pero at least buhay. Tingnan nyo. Maganda to pang hangi. Ang ganda nga nung napaglagyan ko sa kanya, yun nga lang babasagin. Kaya inilagay ko siya sa medyo mataas para kung sakaling nagkaroon ng pusa, hindi siya masisira or mababagsak agad-agad. Ang ganda niya kasi para siyang may tuldok-tuldok na red. Kasi ngayon, mainit, tapos malamig, mahangin, yan. Kaya gustong-gusto ng ating mga plants. Hindi ko maano kung nagki-clear ba sa inyo or nag-aano siya. Eto guys, oh, isa pa to sa isang favorite ko. Pilyansi ay ang kanyang ID. Nahuhumaling talaga ako dito last year. Early last year. Early last year ko to nabili. Nahumaling ko sa kanya. Bumili ako ng bumili. Nalulusaw. So, parang ayaw niya nung potting mix na ginagamit ko. Tapos, yung once in 2 weeks ko na dilig, nalulusaw pa din siya. So, hindi ko alam ang gagawin sa kanya. Pinapayaan ko, nilagay ko dito dahil nandun lahat sila sa gilid. Ang ginawa ko, pinabayaan ko dito. Bahala kayo kung mabubuhay kayo o hindi. Nabuhay. Tapos, na-stress. Alam niyo kung paano siya makita na stress? Dito sa dulo. Ay. Ayan o. Red yung dulo. Yung tip. Mga tip niyan, red. Yan. Nalusaw siya. So, madami to. Nung nakaraan, ang ginawa ko, kinat ko, nilagyan ko cinnamon, ini-air dry ko. Meron doon, 2 tusok. Pero, ito na lang pinakita ko sa inyo kasi 2 tusok. Buhay na rin siya kasi stress na yung dulo. Nabili ko to green. Green na green siya, light green. Eh, gusto ko siyang ma-stress, kaya ang ginawa ko, pinaarawan ko na. Binilad ko na siya. Eh, no, ang ganda. Picturean ko nga mamaya, kung mapipicturean ko. Maganda talaga siya eh. Pilyansi ay medyo pricey lang siya kumpara sa ibang stinky variety or Stapelia variety. Magkakamag-anak to eh. Yun ang ganda. Ito namang next na ipapakita ko sa inyo. Napakita ko na rin sa inyo to nung nakaraan. Pero tingnan nyo, nahirapan tayong bumuhay nito, di ba? Dati. Tapos ngayon, di ko na rin siya gaano dinidiligan. Kasi pag the more na madalas ang dilig, nalulusaw yung ibang plants ko. Hindi talaga sila sanay. So, sa iba, kahit na mahangin, kahit na mahangin guys, pag diniligan ko sila ng madalas, nalulusaw. Pero yung iba, every other day, every 3 days, kanya-kanya tayo, depende sa place. Kasi dito sa place ko, yung mga succulents na alaga ko, sanay sila nang walang diligan ng matagal. So, hi guys! Nangangalabit siya.
So, etong pinapakita ko pala sa inyo, pinano ko ba na pa sa inyo? Variegated Gilva. Gilva. Ayan o, pinky siya sa personal. Pinky siya sa personal. Hindi ko lang alam kung bakit ganyan sa, sa video. Tagaling ko lang yung mga hinahayaan ko lang yung mga dry leaves na minsan, pag tinatamad na akong magtanggal ng dry leaves, ina-sprayan ko ng water. Hindi ko muna sila dinidiligan kasi pag diniligan mo sila bago mo tanggalin yung dry leaves, makunat. So, ang gagawin nyo, pag magtatanggal ko ng dry leaves, wag nyo muna silang didiligan para madali siya makuha. Crispy ba? Kasi, ang nangyayari, pag diniligan mo na sila, kinabukasan, pag hinila mo, makunat. Yun. So, ginagawa ko, in-sprayan ko siya ng water para magliparan yung mga dry leaves yan. Tignan yung ganda. Alam ko, 3 yung ganito ko or 2 dati. Hindi ko makita yung isa. Siguro na deads. Hindi ko makita eh. Kung alin yung pinapabayaan ko, yun yung nabubuhay. Yung, naman, nalaga ako ng bongga, yun yung nade-deads. Kasi eto guys, is nasa isang tabi lang to sa arawan. Ngayon, nilagay ko dito sa area na may arawan. At eto pa, tara, nandito yung mga ipapakita ko sa inyo kasi dito sa area na to sobrang init dito sa bandang to. Well, lahat naman dito sa lugar ko mainit na kasi tinanggalan ko na ng bubong. Tignan nyo hindi nga lang siya ganun kaganda ngayon si RZ. Yan, payat siya no, tignan nyo. Payat si RZ ngayon kasi hindi ko siya gaano nadidiligan. Nasa kabilang, hindi ko siya favorite eh. Pero pinakita ko sa inyo, baka naman magtampo ka. Hindi ko talaga favorite si RZ. Pero, bumibili ako sa kanya kasi madali siyang mabuhay, tapos madali siyang ma-stress. Ito pulang-pula to sa personal. Yan o. Makaka-relate sa akin yung mga nag-aalaga ng succulents, tapos bini-video din nila. Hindi siya maganda sa video eh. Or sa quality lang ng camera na gamit. Kailangan tayo magpalit ng camera. Charot! Ayan. So, eto, red na red siya si RZ. Ang kagandahan dito, pag kahit tuyot na siya, papayat lang yan. Pero pag i-dinoble pot mo or inano mo siya, underwater, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na, nawala na. Basta pag dinoble pot mo siya or nilagay mo ng tray, nilagay mo ng tubig ng 2 araw, ay naku, basta stable na or established na yung RZ nyo babalik siya sa dati. Ito kasi, kakadilig lang kagabi. At nagkaroon siya ng mga millibugs pala 2 years ago. 2 years ago. Basta may RZ ako na nagkaroon ng millibugs 2 years ago. Ginagawa ko, in-sprayin ko lang siya ng hose at tinatanggal ko yung mga dahon dito sa gilid. Yan. Pero guys, ngayon, hindi na kasi ako gaanong ma-spray ng succulents, yung mga insecticides kasi mabaho, 'di ba? Tapos siya, tinitrain ko yung aking mga succulents na walang ganon dahil may dogs kasi ako. So, minsan yung mga dogs ko, hindi naman madalas, pero si Cotton kasi yung puti, minsan ngumangat-ngat siya. Lalo na pag yung aking succulents nababa ko sa floor, tapos meron siyang damo, ngangat-ngatin niya yun. Paano pag may spray, diba? Magsusuka siya. Kaya yun, ayoko nang nag-i-spray. Hindi katulad ng mga gilid ko na pwede mong sprayan pag nakataas. Kaya lang minsan, pag nag-spray ako, tapos nasa baba siya. Sakitin kasi yung tiyan ng dog ko na isa. Tapos, kinukuha niya yung damo. Kaya, baka makain niya yung something na may, insecticide, diba? Kaya hindi ako gaano dito sa succulents. Dito kasi sila tumatambay, dun sa gilid, nagpups lang sila. So, etong isa, tcharan! Meron din ako nitong isa, na nung tag-ulan, naglagas-lagas, pero, siya, andun sa ilalim, dun sa pinakadulo, doon sa ilalim na yan. Nung tag-ulan, starting June, nandyan pa rin sila hanggang ngayon. At sabi ko nga sa inyo, ayaw ng mga tumentosa nang madalas mababasa yung dahon niya, so expect natin, naglagas siya. Natanggal yung mga ilalim, pero buhay pa rin naman siya. Eto namang isang to, nandito lang siya sa tabi na hindi gaanong nadidiligan. So, ayan, pag hindi mo siya nadidiligan, ang nangyayari dyan is nagkakaroon siya ng mga aerial roots dito. Naghahanap siya ng pagkain niya. Pero ngayon naman hindi pa. Etong aerial roots na to, ang nakikita nyo is, yan yung natipak or natanggal na dahon. At hinayaan ko lang siya dyan. Natanggal siya yung dahon, na ganyan ko. Pero hinayaan ko lang siya dyan, nakadikit pa rin siya. Ayan o, tignan nyo. Ganda-ganda nito o. Sa mga tamentosa, gusto nila ng gritty,
Tapos, hindi dinidiligan sa dahon para hindi malagas. At bright light lang talaga. Ito isa, dito ako natutuwa. Last na ba to? Ito, meron pa pala ako dito isa na ipapakita sa inyo. Hindi na siya gaanong stress. Kasi, nilipat ko ng pwesto nung nakaraan. Binalik ko ulit dito. Kilala nyo ba siya? Ito yung natatandaan ko 2019, 2018. Ito yung pinakaunang love na love ko na plants. Si Ruby Necklace. Mas stress siya pag naka full sun siya. Tapos, nagtataka nga ako, araw-araw dilig ko dati sa kanila. Hindi siya namamatay kasi nga gritty. Gritty yung potting mix niya. Yung isang ganito ko, hati kasi sila hinati ko. Ayun, yung isang ganito ko, payat. Kasi hindi ko siya nadiligan, natabi ko sa isang gilid. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo, oh. Tapos natuyo yung mga dahon-dahon niya. Pero, gumaganda na ulit. Kasi hindi ko siya nadiligan. Yung iba kasing plants ko, pag natabi ko sa ilalim, hindi ko na napapansin. Kaya, ayan oh, mas malago nga to eh. Yun nga lang, maagyo din. Nag-flower na din sila. Hindi kasi ako into flowers, sa totoo lang. Parang hindi ako mahilig sa mga flowers nila. Kasi halos iisa lang yung kulay ng flowers. Mas gusto ko yung design ng dahon nila. Kasi tingnan nyo, oh. Alam nyo ba, pag stress na stress to, nagpupula siya. Tapos nagiging parang grapes. Tingnan nyo yung tsura. Payat to. Ito mataba. Ang gusto ko dito is ma-stress siya ng bongga. So, since na nandito lang siya sa area na yun, malamig pa kasi sa natin, sa summer natin, mga March or April, May, tingnan natin. Kasi June, ulanan na ulit yan eh. Tingnan natin kung ma-stress natin ng bongga. Pero ngayon, I love the colors. Ayan. Kasi pag siya, hindi stress, light green ang color niya. Katulad ng mga to. Light green sa gitna. Ito oh. Pero yung stem niya talaga is lavender. Violet. Lavender. Ano ba? Ganyan talaga yung stem niya. Gustong gusto ko to, oh. Meron pa akong isang bet na bet. Pero kasi, pag may gusto ako doon sa isang seller, gusto ko lahatan na yung bibiling ko. Kaya lang, wala akong bet doon sa mga ipinos niya, kundi yung Calico Kitten. Yun talaga yung gustong gusto ko. Oo nga, hindi pa rin ako nakakabili nun. Kahit gustong gusto ko. Calico Kitten. Ganda nun. Colorful. Yun namang Dragon's Blood ba? Blood Dragon. Bet ko din siya. Kaya lang, kinakain siya ng uod sa akin. So, hindi na ako tawag dito, bumili ulit. Pero bet kong bumili. Kaya lang ang problem, kinakain talaga siya ng uod. Bukod tangi. Dami ko ng hanash. Yun lang ba? Yun lang ba yung aking ipapakita sa inyo? Ito pa isa, nasa pa isa. Ito oh, ito hindi na siya gaanong stress. Pero bet ko pa din yung kulay ng dahon niya. Si Luella. Etong bandang to, maputla kasi hindi siya naaarawan. Pero etong bandang to, ayan pa siya oh. Ito yung nakalagay sa full sun. Si Luella variegated Luella. Ang dami ko nang naging Luella, guys. Sa sobrang dali nilang alagaan, hindi ko na napapansin. Madali silang alagaan, katulad yung mga green, pero hindi ko nadidiligan. Ang ending, namamatay din. Ganun ako eh. Hindi ko nadidiligan lahat. Kaya dapat magbawas tayo ng plants. Nagbawas talaga ako ng plants. Alam nyo yan, kasi sobrang sukal ng ating garden doon sa gilid. Tinanggal ko talaga. Yun yung nanghinayang ako kasi sobrang mamahal nung mga nabili ko noon. Tapos pinamigay and basta pinamigay ko lahat. Sobrang nanghinayang ako doon sa malalaking plants na palago ko. So, okay lang. Ganun talaga ang buhay. Ganda, 'di ba? Eto, pag sobrang stress sa ibang lugar, lalo na sa Benguet, guys, siya, nagpipinkish yung dahon niya. Ganito yung kulay. Yan, variegation niya, ganyan. Pero may additional pink sa dahon. Ako kasi, ganyan lang siya, yellow, cream. Ay, dito kasi sa akin, bihira siya mag-pink ang dahon. Ganito lang yung kulay ng Luella ko. Ayan o. Ito ganda o. Ito yung nakaharap sa araw eh. Ito kasi hindi eh. Maputla to eh, bandang dito. Meron pa ako dito isa. Pakita ko na nga sa inyo, si Murasaki. Kasi sabi ko baka mababa yung video natin. Ito ni last. Si Murasaki, ganda-ganda ako dito. Hindi ko pa rin tatanggal to kasi tumataob siya, magaan yung paso. Tumataob siya, yumuyo ko kasi tingnan yung itsura oh. Nakaganon kasi siya.
Yung murasaki ko, yung ibang murasaki ko din, hindi ko naalagaan. Nandun sa labas. Ang pangit tuloy. Ang pangit tuloy ng murasaki ko sa labas. Kaya, etong mga nandito sa loob, at least to, pag bihira kasi ako lumabas ng bahay, as in, bihira. Lumalabas ako dito lang sa garden. Dito nga lang din sa garden na to, bihira lang. Nandito lang ako sa loob ng bahay, hindi ako gaano lumalabas. How much more dun sa labas ng bahay. Kaya, hindi ko sila gaano nadidiligan. Pero mga buhay pa din yung mga ano ko dun. Halaman. Ito pink na pink siya sa personal. Ang ganda niya. Dati to, nandito sa kabilang area. Morning sun. Pero nilipat ko dito sa afternoon sun. Ayan o. Diyan, maaraw pa. So, yun lang naman. 11 lang ata itong pinakita ko sa inyo. Pero so far, magaganda yung napakita ko. Yung iba kasi na hindi ko mapakita, lagas-lagas yung dahon, pero stress na stress ang kulay niya. Saka ko na ipapakita sa inyo pag na-propagate ko na, kasi magpo-propagate pa ako. Wala pa lang akong vermicast and pumice ulit. Kailangan magka-pumice and vermicast ulit ako. Hindi ko gaanong gusto dito dahil hindi ko pa napinturahan yung pader ko dito sa gilid. Magre-rearrange ulit ako dito kasi hindi sila sabay-sabay lumaki. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, may mabagal, may mabilis lumaki, kaya kailangan nagre-rearrange tayo. Etong mga nandito, nag-iinat sila dahil hindi ko sila siniksik. Katulad before, yung mga succulents ko guys, gusto ko dikit-dikit. Ngayon, this year, ang gusto ko, medyo may space sila. Ayan, nag-iinat sila kasi para makahinga sila ng ayos. Feeling ko kasi pag dikit-dikit, hindi sila nakakahinga or ng ayos. So, pinag-iwahiwala. Kunti lang naman ang difference. Basta hindi ko lang sila sinisiksak. Ako kasi before, pag may space pa dito sa ilalim, lalagyan ko pa yan. Katulad dito, may space pa, pero hindi ko na siya nilagyan para makahinga siya ng ayos. And prone din kasi sa mga langgam-langgam yun. Happy to say naman ako dito sa garden, wala na siyang gaanong insects like mealybugs, aphids, wala. Ilang taon na rin? 2 years, 3 years, kahit hindi na ako gaanong nag-spray. Ang nagkaka-mealybugs lang guys is yung mga bagong acquire or mga bagong bili ko, tapos isinama ko agad sa kanila. Hindi naman sila nahahawahan, pero may mealybugs yung mga bagong nabibili ko. Pailan-ilan lang naman. Wala namang 10 kasi hindi naman ako gaano bumibili na ngayon ng succulents. Pinapadami ko lang kung ano yung meron ako. So, yun lang guys, ang ating video for today. Sana na-enjoy nyo. Comment down below kung ano yung mga na-stress yung mga succulents dyan. And baka mamaya pare-parehas tayo. So, see you on our next video. Bye!